alam mo naman sa sarili mo, even before, simple math lang yan. Magkano sweldo mo, magkano expenses mo, at the end of the day, kulang. That is what you call reality eh. Diba? And once na pinresent pa yun sa'yo, sabi ko, ito yung future ko. Nag-apply ako ng trabaho, ito. So, kumbaga na-open ka, pero nung nagsisimula ako, nung nag-join ako, part-time lang talaga yung naging mindset ko. Nag-apply pa rin ako ng work. Doon ko lang siya na-realize na ba't ako nag-a-apply para sa minimum na sweldo, kasama ko na, ay kumbaga member naman na ako dito. And one thing pa, nakita ko yung parents ko, papa ko nag-work, mama ko nag-work, hindi enough. Kailangan ng parents ko ng extra income. Nagbebenta ng kung ano, frozen goods before, sasama pa niya ako, pag maniningil siya, kunwari, napadaan lang kami, yung liblib na doon lugar. So, napadaan lang, pero ang purpose talaga niya maningil. So, at the same time, meron kaming bilyaran, yan yung nasi-share ko rin eh, make sure meron kaming tindahan, meron kaming arcade, napakarami naming extra. Kaya sabi ko, ako yung tao na hindi ako magre-risk mag-abroad. Kasi, mahina loob ko. Sabi ko, paano ba nagkapamilya na ako? Mama ko nga eh, nag-a-abroad na. Lagi ko pa naririnig na wala kaming pera. Nasa abroad na yun. Nasa abroad na siya. Paano Pero wala pa rin. Kulang pa rin. Kulang pa rin. No? Kumbaga nung nandito si Mami sa Pinas, naririnig ko na wala kaming pera. Nag-abroad na siya, wala pa rin kaming pera. Parehas lang. Wala. Kahit nasa abroad, kulang. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga mag-business. Kumbaga nakita ko na rin eh, sa parents ko, para mag-survive kami, kailangan ng additional. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko, okay, pwede ko itong gawin on the side. Hanggang sa, yun nga, kaka-attend ko rin ng training, mas lumalim ako, mas naintindihan ko siya. Kaya sabi ko, todo ko na. Ay, nung nag-decide ako mag full-time, buti na lang talaga, blessing in disguise yung pag-ipahiyain ko. Kasi kung na-apply na tanggap ako sa work, hindi ako hataw. Ako yung taong go with the flow. Diba? Ako sa kadalhin. Kasi S. Go with the flow eh. Dahil dito ko nilagay, dito ako magpapumus, dito ako hahataw. Eh wala na akong kakilala doon sa office eh. Ang nag-invite sa akin, hindi ko malala. Pagkatapos ko mag-join, hindi ko na siya nakita. Sino babalikan ko doon? Diba? Tapos ang goal nyo ng mentor, weekly, dapat may income. Yes, nung nag-decide ako na mag-full-time. Kasi nung part-time ako, ang mindset ko, ang schedule ko, Monday to Friday, apply ako ng trabaho. Tapos every weekend, hindi ako pwedeng hindi mag-i-invite. Kailangan weekend ko, business ko yun. Ilan po ini-invite nyo nung time na yun? Isa, dalawa, gano'n. Basta dapat may invite. Dapat may invite ako. Dapat, Once yung a week isa, lang. dalawa na yun, dapat yun yung pumunta. Yes. So, kailangan meron ako. Tapos, sabi ko, tagal na wala pa akong trabaho Pinocus ko yung pag-a-apply. Nung na-burnout ako sa pag-a-apply, kasi ito yung isang araw na, syempre message kayo ng mga classmate mo. Meron dito hiring, kailangan nila din na HR. Sabi ko, siguro naman matatanggap na tayo dyan, ha? Tapos nung tinanong namin, isa lang pala talaga kailangan nila. Pinang-ads lang nila yon para maraming mag-apply. So yung classmate ko yung natanggap, kami lahat, hindi. Kaya nung hangtang-tanda ko yung nasa bus ako pa-uwi, kasama ko yung kaklase. Sabi ko, ba't pa ako nagaganito? Mag-ano na lang ako, mag-full-time na lang ako doon. Kung hindi man ako kumita, mag-apply na lang ako ulit. Pero, good thing lang na nag-decide ako at the same time, talagang sabi ko, full blast ko na siya. Kaya yun yung naging focus. So, buti na lang po, di kayo natanggap. Yes. Diba? Hindi ka tapon ngayon yung mentor. Grabe. Sure na sure ako na hindi ko hahatawin yung Grabe, business. no? Kasi nagtatrabaho malamang ako. HR po kayo ngayon, no? Kumbaga, Buti na, may purpose din focus. po, ano. Kasi syempre isipin mo, yun yung profession mo eh. Kumbaga doon ka bagay, doon ka dapat. Feeling mo yun yung linya. Pero, mentor, ang layo sa linya mo. Oo. Pero bakit, considering mahiyain ka, so what made you decide, bukod dun sa fact na hindi ka natanggap sa application, what made you decide na, ang layo, tapos mahiyain ka. So, income. Nakita ko talaga yung pera. Kasi income. kailangan ko pera eh. Kumbaga ito na yung reality eh. Nasa mindset ko din na kahit pwede akong bigyan ng pera ng parents ko, tinanggal ko na siya. Kumbaga hindi ako para humihina, umasa. Titira lang ako, pakainin nyo lang ako. Pero hindi na ako hihingi ng pera. Kaya sabi ko, kailangan ko mag-create ng income na sarili ko. Kaya ang tanong lang, saan ako mag-create ng pera? Sa trabaho, sa negosyo? Yun lang yung tanong eh. Kung pinili ko yung magnegosyo, edi ano gagawin ko? Hilata ako? Hindi, tatrabaho ako. Talagang, Dumating ka rin ba min sa point na parang gusto mong i-give up? yes, umiyak ako sa office.
umiyak pa ako sa harap ng cross line ko, nakakahiya. Diba? Kasi kumbaga parang araw-araw mo naman ginagawa, bakit gano'n, nai-dyan ka, to the point na yun nga, nag-i-invite ka, pero ang nasa isip mo, wala namang mag-join dito. Alam mo yun, may nag-i-inquire sa'yo, hindi naman ito mag-join. Kumbaga ganun na ka-negative yung thinking mo. Kasi kinakausap mo pa lang, hindi mo pa nga natutok. Ginajudge mo na, ganun ka-negative. Ayun. So, kailangan minsan ano rin natin tanggalin din natin. Kasi kung nasa isip pa lang natin dito mag-join, effort pa lang, hindi mo na ito todo. Kasi ginudge mo na agad. No, inquire lang. Kung pagka nasanay ka na, inquire ng inquire, wala namang nangyayari. Tok ka ng tok, di naman nag-join. Diba? Ano yung mentor yung yung talagang bumuhay sa dugo mo na, ay hindi. Yung parang, ay hindi ako titigil. Kasi eto na yun. Paano mo naramdaman yung Parang turning point. Walang Turning point. Tamad lang talaga ako. Oo. Kasi iniisip ko pa lang Tamad pa po talaga. Alam mo, iniisip ko pa lang, sige, wag kong gawin to, mag-apply ako ng trabaho. Unang-una, gigising ko na maaga. Ayaw ko gumigising na umaga. Dati pag pasok ko 7:30 sa PUP, lagi ako late. Kasi laging late ako gumising. Simula pa lang nung high school, alam mo, ang bait-bait ko estudyante, na-o-office ako. Dahil late ako. Sabi ko, bakit ako nandito? Ang alam ko man pumunta dito yung mga bulakbol, pasaway, bakit ako nandito? Yung talaga. Tapos nung nandun yung office, yung OPD, alam mo yung Office of the Prefect of Discipline. Ayan. Sabi, ano pangalan mo? Simula na, tulad ng kapatid mo. Yung kuya ko din kasi late din palagi. Ganun. No? So, kumbaga, from there, nadala ko siya hanggang, kaya kung iniisip ko pa lang, isip ko maaga, magpapasok ako, tapos magkano lang yung income ko. Kumbaga, lagi tumatatak din sa akin kung ano yung napapakinggan ko sa training. Nagkaroon din Pero naman ma-attend na po talaga kayo ng training, no? So, nung nag-decide ako full-time, talagang lagi talaga ako nung laman ng office. Everyday. Hindi ako pwedeng wala sa office. Mentor, nung advice mo, kasi marami, kasi na-experience din naman, I remember sila mentor din yung kwento, and marami din, no? Especially kapag nag-full-time ka, yung gusto mong umattend kasi wala kang budget. Hindi. Diba? Ano pong ma-advise mo sa Kailangan gano'n? gawa talaga ng paraan. Kasi kung pamasahe pa lang, di mo talaga magawa ng Saka yung paraan. mentor yung yung gusto mong umaten pero yung point na yun, laging merong mga kaganapan, laging may mga issue, laging may hanas na dun sa day na kailangan pumunta ka this Friday sa office pero ang daming ganap, ang daming Tanggalin mo sa isip mo siya. Ganun. Na, kumbaga parang, feeling mo nagiging pattern siya eh. Pupunta ako office, sino mo may mangyayari at may yung pang sinasabi ko, yung pinipreempt mo siya, na parang iniisip mo may mangyayari. Kaya pag may unti lang nangyari, ay ito na nga yun, hindi na ako makakapunta. Kumbaga ganun yung nangyayari eh. Na-attract mo. Oo, tanggalin mo siya. Anin mo yung mga negative thoughts mo. Kasi iisipin mo na yun yung sign, yun yung nangyayari na nagiging pattern na may mangyari lang ng konti. Ito na yun. Pinipigilan ako mag-IM, pinipigilan ako mag-office. Kung gusto mo, tuloy mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo pagpunta ka ng office. Kasi ako before, na-injan ako. Everyday kailangan may invite ako. Pero pag na-injan ako, ang lagi kong iniisip every time umuwi ako, ano yung natutunan kong bago? Yun yung laging tumatatak sa isip. Kaya na-injan ako. Pero at least, maganda akong training, may natutunan ako. At least, may nakausap akong boss na may binigay siya sa akin tip. Kaya hindi pwede pagpunta mo office ay ka-productive. Ganda, magtanong ka, approach ka ng mentors. Nandiyan sila mentor range, di ba? Tabihan mo na silang tabihan, magtanong ka na magtanong. O hindi, kung sinong mentor, di ba? Create ka ng ng bagong kaibigan. Diba? Kasi mga ko rin, mga ka-close ko rin before, mga close line ko din. Under ng big time, mga close line. Natututo ako sa kanila. Basta lagi mo isipin, dapat productive ka sa business mo everyday. Kasi kung hindi, sayang. Sayang yung oras. 5-year plan, ilan lang yun eh. Ilang araw lang yun. Every Sunday pa, mostly, hindi naman tayo mahataw. Family day. So ano yung 365 mo, bawas na agad yun. Kung everyday ka pa, hindi ka pa productive, wala na yun. May trabaho ka pa, hindi ka na naman productive. Ang liit na talaga.
Kaya mas stretch yung 5 years. Baka may nagtatanong, Mels, bakit 5 years na wala pa rin? Eh kasi hindi ka naging ano eh. Kasi pa binibilangin nila yung days. Pero ang dapat bilangin nila, ilang araw mo ginagawa si Ayam. Diba? So kung once a week lang, hindi yun 1 year. Ilang days lang yun in a year, diba? Ang bilang, kailan mo ginagawa si Ayam? Kasi yung iba po naiinip eh. Ano na ako, 1 year na ako, wala pa nangyayari, diba? Eh, di mo naman ginagawa daily si Ayam, diba? Hindi yung member seats eh. Kasi pwedeng member ka lang na eh. Oo, Literal. Opo. Dumagdag ka lang sa members ni IM. Pero di mo inataw. May mga sacrifices ang talaga. Hindi ko alam kung ano story mo. Diba? Iba yung story ko. So may family ka. O yan, may family ka. Ako wala. Pero hindi ibig sabihin na wala akong family. Eh, hindi mo rin pwede gawin yung ginawa ko. Hindi ka rin makakaroon. Kasi sa ate ka, nagawa din naman niya. Diba? Si ate Ayan, nagawa din naman niya. Nakapag ano rin siya, full-time din siya. Kumbaga, meron at merong mentor na makaka-relate ka. Hindi man sa akin, sa ibang mga mentors, nagawa nila, kaya mo. Kung wala kang nakakagawa, ikaw ang gumawa. Hindi kailangan sa iba magsimula. Pwedeng ikaw. Ikaw magpatunay. Diba, Roger Bannister? Wala pang nakagawa, ako gagawa. Pero hindi ka talo dito pag umataw. Hindi ka talo. Galing. Hindi mo palang alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo. Diba? Pero magtuloy-tuloy. Malay mo, diba? Kaya nag-uusap lang tayo. Next time. Pagkakita natin, naka-sports car ka. Wow. Coming from Mentor Me, grabe yan. Kasi yung makita ko yung picture ko dati, hindi ko naman akalain na mangyayari sa akin to ngayon eh. Diba? Dati wala naman nagpapapicture sa akin, wala naman nakakilala sa akin kasi parami lang ako sa office. Baga, hindi alam ng mga kasama ko din before na ganito yung mangyayari sa akin. So, hindi natin alam. Diba? So, kung gaano kabilis, malay mo next month na, malay mo next year na. Kaso, kailangan po talagang simulan. Kailangan gawin ng seryoso, no? Yung seryoso mo talagang, i-decide mo talaga na, ay, wala makakapigil sa akin. Kasi everyday talaga ako. Nagsisimula talaga ako kasi everyday. Hindi pwedeng wala akong schedule everyday. Kasi kailangan ko kumita eh. Wala pa akong binubuhay na pamilya doon, di ba? Bubuhayin ko lang sarili ko. Pero kailangan ko kumita. Pero so nakataon mo, men. Oo. Wala kang pamilyang bubuhay araw-araw. Ano talaga. Kaya payat na ako nung nagpi-PUP ako. Nung nag-network ako, mas pumayat ako eh. Literal, butot balat ako eh. Kasi nalilipasan ko, butot lang ang pangkain. Simple kahit mini-stop lang, dumadaan ka doon. Luxury sa akin ang mini-stop, 7-Eleven. Kasi ganun ako ko walang pera, nagsimula. Grabe, no? Luxury mini stop 7-Eleven dahil walang pera. Kasi Top yung mga 1 ngayon. Oh my Oo, God! kasi yung mga kasama ko dati, mag-i-invite yan. Sabi na, tara, mini-stop tayo. Ako sasama lang ako sa kanila. Sila bibili, ako tingin lang. Kasi sabi ko, bibili ako dito. Yung pangmasahe ko na lang yun sa susunod kasi, diba? Alam mo, kailangan may panghataw So, ko, pang kumbaga flyers po ko yung na lang. pera, pang pamasahe, Oo. pang flyers, hindi na pang kain. Hindi na makain. Kakain ako bago umalis ng bahay. Tapos, pagdating sa office, papakainin ko yung client ko. Tapos, makikita ko yung pagkain na binigay ko sa client ko, hindi niya inubos. Samantala yung chat ko, nagmumura na ng ano. Magpe-pretend ka, Acid. kumain na po ako, nakakain na ako, Oo. pe-pretend ka, no? Sabi niya, gusto mo may isayin na lang. Hindi ako na, busog ako. Pero deep inside, no? Ganun na yung chan ko eh. Tapos ano, sa bahay na ako kakain pagkatapos ng lahat. Kumbaga nasanay lang ako ng ganun. Alam ko na, temporary lang yun. Tsaka hindi ko iniisip, hindi ko nakakawan yung sarili ko time na yun. Siguro konti, di ba? Pero hindi ako nakafocus ko. Ang nakafocus ko, yung activity ko. Everyday. In short, walang drama si Mentor Me. Basta kailangan hahataw siya. Yun ang Hindi ano naman ako niya. madrama. Walang kasi, walang ano, walang ganito. Walang kasi-kasi. May sukay din naman ako. Kumbaga hindi ako perfect, di ba? Pero alam ko lang yung dapat kong gawin. Kasi being yes din, kumbaga yes ka ng yes eh. Di ba? Ano ka, agreeable ka, yes po, okay po, yes po. Wala lahat din,
oo, ano din. Training, okay po. So, training ka, mentor, kahit nung wala ka pang grupo, training lang. Training, Nung kahit part-time walang ako, income. nung part-time ako, hindi ako nagte-training, matigas ulo. Sabi ko, ano po, wala ko na umuwi. Pero samantalang nag-aaral ako, kakasayaw ko, nung umaga ako, madaling araw. Pero sa training, walang Pero wala akong oras. kasi doon. Ah. Pero nung training, bigla nagkaka-reason nga na. Ang problem ko kasi din nung umpisa, hindi ako open sa family ko. Hindi nila alam. Kasi gusto ko, ang nasa mindset ko noon, uuwi na lang ako nang may resulta na. Yung beep, 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 beep. Ganun yung feeling, ganun yung ini-imagine ko. Kasi, si BP, 4 months siya bago nagka-kotse sa pagne-network niya. So, ang timeline ko, 4 months, dapat may kotse din ako. Kaya after 4 months, makakapag-out na ako sa family ko. Tapos, uuwi ako, beep, 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 beep. Di-display ko na lang yung kotse. Diba? After 4 months, walang income. Umiiyak sa office dahil walang pera. Pero tumuloy ka pa rin, men. Tuloy pa din. Kasi yun nga, inisip ko, ayoko kumisip ng maaga, ayoko mga muhan, ayoko may boss. Ganon din eh. Mapapagod din ako dito na lang. Ako ko pa oras. Kumbaga mapapagod ka rin lang sa work. Ganon din. Kaya ay am ka na lang mapagod. Kaya yun na lang ako mamagod. Galing. Galing. Ganon din eh. One minds. Ay, busy na tao. Galing. Oo, may Wala. Galing. Grabe po. swerte nyo, apply nyo si Bong Revilio. Grabe. Dito nagpapapicture eh.